Sa ngayon pong umaga tayo pinadako sa salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay mayroon po mga Biblia. Makibukas kayo sa akin sa aklat po ng Ikalawang Korinto. Hallelujah. Corinthians chapter 4. Sa ibo dito, ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Kayo ba? Pinanghihinaan na kayo ng loob? Hallelujah. Sabi ni Pablo, kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob. Dapat ganito tayo, no? Tuloy-tuloy lang tayo. Tayo panghinaan ng loob. Ano po? Napaganda, sabi ni Pablo. Ito po, bagamat humihina ang aking katawang lupa, no? Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Hallelujah. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan. Hallelujah. At walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Hallelujah. So, ang ating pong paksa ay patungkol sa pagkaalam natin, no? Na sa bawat pagsubok, ang Diyos ay mayroon pong makalangit na layunin. Amen? No? May purpose lagi ang Diyos. No? Minsan, kumbaga, ang nakikita lang natin, pagka mabuti ang ating kalagayan, na hayahayang ating buhay, kumbaga, sa oras na dumating tayo sa point na dumanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, parang mahirap para sa atin na tanggapin. Pero maliwanag sa Biblia, ayon kay Santiago, sa atin pong talata o sa atin pong teksto ng nakaraang linggo, sabi niya, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Amen? Mag-alala kayo. Hallelujah. Mag-alala kayo. Alam niyo mga minamahal, kasi nga, unang-una,
tayo mga anak ng Diyos. Amen? Siyempre, may Ama tayong nasa langit. At alam natin, lahat ng nangyayari sa kanyang mga anak ay alam ng ating Panginoon. Wala namang bagay na itatago sa Diyos. No? Walang bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng ating Panginoon. No? Walang nangyayari sa buhay natin na hindi concern si Lord. No? Hallelujah. Mga minamahal, sinong magulang, sinong ama, sinong ina, na hindi nasasaktan pagka ang kanyang mga anak ay dumadaan sa mahirap na kalagayan? Diba? Gusto natin ng ating mga anak maayos ang kanilang kalagayan at buhay. Diba? Ganon din ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sinasabi ni Santiago, una, para po sa atin na dapat tayong magalak. Kahit na tayo po'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Hindi, tandaan natin, sabi ko nga, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Iba-iba. Ha? Hallelujah. Kasi nga, ang layunin ng ating pong Panginoon, kung bakit na tayo po ay nakakaranas at ipinaparanas at ang Diyos ay may kapahintulutan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, na para ma-develop tayo sa mas magandang kalagayan ng ating buhay. Amen? Sabi diyan, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag na ang inyong pananampalataya. Yan ang importante sa lahat. Amen? Na tayo bilang mga Kristiyano, na dapat na tayo po'y magpakatatag at maging matatag ang ating kalagayan bilang Kristiyano. Hallelujah. Lalo na ngayon, sa ating panahon na parang mahirap para sa atin ma-identify kung sino ang totoo at hindi. Pwede bang tingnan mo nga iyong katabi kung totoo? Baka hindi yan totoong tao. Nalala ko kanina sa bahay, hindi nakikinig ko ng music. Sabi Justin, pa, yung tugtog mo, iiayan. Kako, bakit? Pakinggan mo, papalit ulit yung words. Oo nga, no? Parang yung tono niya pari-parihas. Pero maganda pakinggan. Hallelujah. Di ba? Nauso yung EI. Pagka pinanood mo, parang totoo eh. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, tama talaga ang Bible. Bakit? Sa huling panahon, kailangan natin ang talino. Kailangan natin ang kaalaman galing sa Diyos. Bakit? Kasi nga, alam natin na naiuwa sa Biblia na si Satanas, ang Antichrist, ay gagamit ng ano po? Gagamitin niya ang mga false prophet. Gagamit siya ng mga kahanga-hanga na mga bagay para sa tingin ng tao parang totoong-totoo. Kita niyo? Hindi pa nga nangyari yung boxing ni General Torre at ni Basti. Sa YouTube mayroon ng boxing eh. Tingnan mo, para kamukha din ni General Torre. Kamukha din ni Basti.
Kapatid, mga minamahal, no? Kaya nga, sa panahon natin ngayon, talagang kailangan natin at mahalaga na tayo po ay dumaan sa mga testing ng buhay. Kaya nga, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, matira ang matibay. Ibig kong sabihin, sa Bible, sabi sa Biblia, ang magpapatuloy hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Amen po ba? Kaya, magpatuloy tayo. Tuloy natin ang ating buhay. Bagamat mahirap, may mga bagay tayong pagdadaanan. At alam natin ang sinasabi ng Bible na talagang at sadyang ang daan papuntang langit ay makipot. Nabasa ba sa Bible? Amen? Na makipot, makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Saan ka? Sa malawak o sa makipot? Kaya nga makipot ibig sabihin, ang dami nating pagdadaanan sa buhay. Amen? At ang layunin ng ating Panginoon para patatagin ang aking pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok para gawin tayong totoo ng Diyos. Amen? Gawin kanyang totoong anak niya. Amen? Di ba? Ang ginto ay dinadaan sa apoy, dinadalisay sa apoy. Ganyan din ang iyo at aking pananampalataya. Para gawin tayong totoo ng Diyos. Amen? No? Kasi nga, mahirap sa buhay natin na tayo po magpanggap. Amin po ba? No? At ayaw ni Lord yon. Gusto ni Lord, totoo ka sa Kanya. Totoo ang iyong paglilingkod. Totoo ang mga bagay na ginagawa mo. At ito'y para sa atin pong Panginoon. No? Hindi tayo naglilingkod para lang sa ibang tao. Para makita ng iba. Ng iyong kapitbahay. No? Ng iyong kasambahan, ng iyong mga mahal sa buhay. Kapatid, lahat ng ito ay ginagawa natin at gagawin natin para kay Lord. Ba? Ano yun? Tuwing tayo po isasamba sa Panginoon, ano yung pagsamba? Yan ay personal natin. Kaya, gawin natin na totoo para kay Lord. Hindi lang dahil sa masigla yung katabi mo, masigla ka na rin. Yan ay personal natin. Amen? Gawin natin para kay Lord. At si Lord masiyahan sa buhay natin. Hallelujah. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kaya, alam natin, sa ating kalagayan, hindi pa tayo ganap. Hindi pa tayo ganap. Kaya nga dati si Kristo para ganapin ang kaligtasan natin. Amin po ba? Hallelujah. So, wag tayong malungkot. Bagamat siyempre, pagka may pagsubok tayo pinagdadaanan, namimighati tayo. Nalulungkot tayo. Iniisip natin, ano ba naman yan? Sunod-sunod.
ang problema natin, tandaan po natin mga minamahal, sa bawat laban ng ating buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba? Pakiramdam natin, parang nag-iisa na lang tayo eh. Di ba? Di alam na nakasulat sa Biblia na lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Di ba? Paring mas matindi pa nga ang problema ng ibang Kristiyano sa atin eh. Oh. Kaya nga, kapatid mga minamahal, ang importante lang, sa bawat nangyayari sa buhay natin, huwag kang magbago ng iyong paniniwala sa Diyos. Amen? Patuloy kang magtiwala sa Kanya. Sabi nga ni Solomon, trust in the Lord with all your heart. Buong puso, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag sa sarili nating kakayanan, huwag sa sarili nating karunungan, kay Lord ka magtiwala. Hallelujah. Glory, glory to God. No? Kaya, sabi niya, matapos ninyo pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Sabi niya, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa talatang 12, sabi ni Santiago, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Mapalad daw. Amen? Sabi ng Bible. Ba? Mapalad pala tayo. Pagka tayo po'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, kailangan lang nating manatiling tapat. Amen? Sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Pagkatapos nito, sabi ng Bible, tatanggap po tayo ng gantimpala. Na? Putong, crown of life, sabi ni Santiago. Hallelujah. Na? Ito ipinangako ni Lord. Tanda natin, si Lord ang nangako. Amen? At ang pangako ng Diyos, siya mismo ang tutupad nito sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang pagtitiwala sa Diyos ay kailangan. Na huwag kang magbago ng paniniwala sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Manatili tayong tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok. Bakit? May pangako si Lord para sa atin. Amen. At ang pangako niyan ay mangyayari at tutuparin ng ating Panginoon. Bakit? Sa Diyos, hindi tao. Ang tao pag nangako, napapako yan. Diba? Pero pag ang Diyos ang nangako, tutuparin ng ating Panginoon kung ano ang ipinangako niya. Hallelujah. Balik po tayo sa ating talata kaninang binasa sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korento. Hallelujah. Nakita po natin si Pablo kung gaano ang kanyang tiniis at pagtitiis habang patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo. Isipin natin, ginagawa niya ang kanyang ministry, hindi para sa kanyang
sariling kapakinabangan, kundi para sa pakinabang o kapakinabangan ng mga mananampalataya, ng mga taga-Korinto. Diba? Hallelujah. Sabi niya, lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga makatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalong dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Diba? Kumbaga, ginagawa ni Pablo, taos sa kanyang kalooban at sa kanyang puso, ang ginagawa niyang paglilingkod sa Diyos at para sa mga kapatiran. Hallelujah. No? Nang sa gayon, sabi niya, sa pagdami ng tumanggap ng kaloob ng Diyos, mas dumami ang magpupuri at magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Sino sa atin ngayon ang pakiramdam ay, kumbaga, hinang-hina ka na? Lupaypay na ang iyong pananampalataya. Lupaypay na ang iyong kalagayan. Nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Meron ba? Meron ba nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Hallelujah. No? Mga taong madali pong manghina ang kalooban. No? May mga taong madaling ma-discourage, manlupaypay sa kanilang buhay. Maraming mga taong madaling mapagod. No? At sinasabing, ayaw ko na. Sawa na ako. Ba? Kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, may Diyos na higit na nakakaalam at nakakaintindi kung ano ang iyong nararanasan. Amen? No? Nakatawaan ni Lord yung mga weaknesses mayroon tayo. Naiintindihan ng ating pong Panginoon kung ano ang ating mga kakulangan at mga bagay na hindi natin kayang gawin. Hallelujah. Diba? Kapatid, mga minamahal, sa kabila ng lahat ng tiisin, sabi ni Pablo, mayroon siya sa kanyang buhay, alang-alang sa kapakanan ng mga mananampalataya. Bagamat sabi niya sabi niya, hindi, kailanman hindi siya pinanghihinaan ng kalooban. Bagamat, inaamin niya sa sarili niya, nanghihina. Hallelujah. Ang kanyang katawang lupa. Totoo naman eh. Bakit? Bilang tao. Amen. Aminin natin, napapagod din tayo. Napapagal ang ating katawang lupa na para bagang ayaw na nating kumilos, ayaw na nating magtrabaho, sawa na tayo, pagod na tayo. Anong gawin natin? Meron ba tayong ibang gagawin para magpatuloy tayong mabuhay? Opo na lang tayo sa isang tabi at maghintay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tandaan natin, napapagod nga ang ating lupang katawan. Opo, totoo po yun. Pero, kaya nga, may gabi na ibinigay si Lord sa atin para magpahinga tayo sa gabi. Hindi, wag nating gawing araw pati gabi. Nandiyan pa kayo? Ay, problema sa atin kahit gabi. Parang araw pa rin sa atin. E di sa Greenland na lang kayo tumira. Doon, puro araw. Kung puro araw, puro araw.
Pag dumatay ang gabi, puro gabi. Doon na lang kayo tumira. Total, gusto nyo, puro araw eh. No? Ang ibig sabihin, kahit gabi, marami ang hindi natutulog. Nandyan pa kayo? Mga kapatid, dapat pag gumabi na, magpahinga na tayo. Amen? Para hindi tayo madaling mapagod. Amen? Kaya nga, sabi ni Pablo, bagamat nangihina ang aking katawang lupa, siguro hindi naman to pagod kalaro siguro ani. Tingin ko hindi naman siya nag-Mobile Legend to eh. Ano pa? Tingin ko hindi naman ito napagod si Pablo, kapi-Facebook, kati-TikTok, kala-live. Nandiyan pa kayo? Tawa si Darwin eh. Siguro may nag-live kagabi. Bumili ka ba ka, Darwin? Sabi na nag-live kagabi, pag dumating ng alas 10 ito, tama na. Babalik sa tamang sa presyo. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pakiusap lang. Sana sa atin ng mga Kristiyano, pag dumating ng alas 10, tulog na tayo. Amen? Mas maganda-ganda yon. Kaysa naman, abutin ka ng alas 12. Ayun sa bahay, nakatulog na kami, ay mga anak, gising pa. Kasi nasabi ko ito, hindi lang para sa inyo, para din sa amin. Amen. Para sa ating mga anak. Kasi kung ngayon kung matulog kayo ay alas 12, tingin ko, pag kayo'y nagkaanak, alas 4 na ng madaling araw, gising pa mga anak nyo. Gusto ba natin yon? Gusto ba natin yon? Ay kung tayo ngayon, sinasaway tayo ng ating mga magulang, alas 8, tulog na kayo. Buti nga si Justin ngayon, may work na eh. Kaya medyo maaga-aga na. May work na eh. Diba? Sabi nga ni Brother Nat dito nung siya nag-devotion, dati ang araw, kahit gusto nyong matulog, hindi kayo makatulog. Kasi may work kayo eh. Kaya ngayon parang matulog na kayo. Kaya pakiusap sa atin ng mga manampalataya para pagdating ng umaga, masigla ang ating katawan, malakas tayo. Hindi yung pagdating ng umaga, pagdating sa simbahan, ay kung ikaw ang pastor dito, sige nga, nandiyan ka sa upuan, nakita ni pastor, para ba siya sabi mo, tama na pastor. Wala kang kalatoy-latoy. Amen. Hallelujah. Nandito ko sa unahan, nag-back up ka. Sana si Ezekiel, doon pa sa baba. Sabi ng mga bata na nagbaback up. Hallelujah. Yan ba ang ihandog natin sa Diyos? No? Hindi tayo nakahanda. Hallelujah. Tiyatago pa natin yung paghikap natin. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, sabi pa ulit, bagamat nanghihina ang ating katawang lupa. Ito po natin mga minamahal. Si Pablo, nakapagod siya eh. Di ba?
Sa araw, ginagawa niya ang kanyang ministry. Sa gabi, alam niyo ginagawa ni Pablo? Iniisip niya yung mga Kristiyano. Iniisip niya yung mga kapatiran. At bukod doon, may sideline siya. Naghahabi siya ng katad. Naglalala siya ng katad. Para mabuhay at mag-survive siya. Ano ba natin yun? Kung maaari lang ay, yung gabi gawin ni Pablo ang araw para lang magpatuloy ang kanyang ministry. Nakita ba natin yon? Hindi si Pablo nagbabad sa pagpi-Facebook at pagti-TikTok lamang. Kaya't nasabi niya, bagamat nangihina ang kanyang katawang lupa, kapatid mga minamahal, wala siyang ginawa at inisip kundi ang gumawa sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, bagamat nangihina ang kanyang katawang lupa, lalo namang lumalakas ang kanyang espiritu. Bakit? Pag nakita niya ang mga Kristiyano nagpapasalamat, masayan, na naglilingkod sa ating Panginoon, yun ang nagbibigay ng encouragement kay Pablo para patuloy na maglingkod. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ano ang challenge para sabaw sa puso sa atin? Hallelujah. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas ko ngayon, sabi niya, ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kumbaga mga minamahal, si Pablo, inaamin niya, marami siyang mga pinagdadaanan sa buhay at sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, hindi madali ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, huwag mong pagtakhan kung kailan ka naging born again, ang dahil problema. Ang dahil pagsubok. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, anak ka ng Diyos Amen? Anak ka ng Diyos. Pagka mayroon kang mga pinagdadaanan sa buhay, tandaan po natin, anak tayo ni Lord. At may purpose ang Diyos sa bagay na ating pinagdadaanan. Amen? Para tayo po'y patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya. Patatagin. Isipin natin mga minamahal kung ang pananampalataya natin ay matatag, kahit anong problema, nandyan ka pa rin kay Lord. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, isipin natin. Sigurado ako, mapapagod si Satanas sa buhay natin. Mapapagod siya. Hallelujah. Yung dami mo ng pinagdaan sa buhay, nandyan ka pa rin kay Lord, hindi ka nagbabago ng iyong pananampalataya at disposisyon sa buhay Kristiyano. Mapapagod sa atin. Hallelujah. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Tanda natin sinabi ng ating Panginoon, napagtagumpayan na niya maging ang sanlibutan. Hallelujah. Napagtagumpayan ng ating Panginoon at kaya din nating pagtagumpayan. Bakit? Napagtagumpayan ng ating Panginoon Hallelujah. Diba? Sabi nga ng Biblia, greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Greater is He. Diba? Mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa iyong pinagdadaan ng problema. Amen? Hallelujah. Mas malaki si Lord. Kaya nga, huwag kang panghinaan ng loob. Amen? Amen.
Magpatuloy ka kay Lord, manatili ka sa Kanya. Hallelujah. Glory, glory to God. Bakit? Ang ating pinagdadaanan ngayon, sabi diyan, bahagya lang yan eh. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. O, diba? Ngayon malungkot ka. Siyempre may problema eh. Sino bagang masaya pag may problema? Natural malungkot tayo. Nalulungkot din tayo. Pero sa kabila ng lahat, kung tayo ay may matibay at matatag na pananalig sa Diyos, dapat ang ating pananaw, ang ating paningin ay hindi sa kung ano ang nakikita natin, kundi kung ano ang mga bagay na pwedeng mangyari sa atin pagdating ng panahon at ikaw ay nagtagumpay. Kapatid, mga minamahal, anong sabi ng Bible? Hallelujah. Bahagya lang yan eh. Hallelujah. Pagkatapos niyan, mga minamahal, sabi ng Biblia, yan ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. No? Paano rin may paliwanag yung kaligayahan na walang hanggan at walang katulad? May paliwanag ba natin sa ating salita yan? Hallelujah. Si Lord lang ang magbibigay niyan sa iyo. Amen. Maaring totoo na sa panahon ng pagsubok, hindi tayo natutuwa. Namimigati tayo. Pero, kapatid, mga minamahal, dating ang araw, no? Tatanggap tayo ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad, bigay ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya, sabi niya, ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. No? Kaya nga, tayo tinuturuan na manampalataya sa Panginoon. Na itingin natin ang ating mga mata sa mga bagay at sitwasyon, hindi sa nakikita lamang natin, kundi sa hindi natin nakikita. Pananampalataya. Amen. Kung may pananampalataya ka, at may pananampalataya ang bawat sa atin, kaya nating magtagumpay sa lahat ng pagsubok na maaring dumating sa ating buhay. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Diba? Nalala po natin, mga minamahal, ang mga Israelita. Noong panahon na sila ay inilabas ng ating pong Panginoon, hallelujah, at dinala sa ilang, na-realize ng mga Egyptian na wala na ang kanilang mga alila, ang kanilang mga katulong. Paano na sila ngayon? Diba? Sa ginawa, hinabol nila. Hanggang dumating ang mga Israelites sa dagat. Hallelujah. Walang ibang paraan para sila ay makatakas at hindi maabutan ng kanilang mga kaaway na mga Egyptian, kundi ang tumawid ng dagat. Hallelujah. Diba? Sabi po dyan, Psalms 77, He declares of God, your path lead through the sea. Your way through the mighty waters, through your footprints were not seen. Hallelujah.
So, hinayaan ng Diyos na mapunta sila doon sa dagat. Hallelujah. At wala silang ibang daan na pwedeng pagdahanan. Yun lang ang paraan ng Diyos. Nang sa gayon, hindi masundan ng mga Egyptian ang kanilang mga yapak. Sige nga. Diba? Diba? Alam niyo sa mga labanan, noong unang mga panahon, ang titinan ng mga kalaban ay yung dinadaanan, yung yapak ng mga kalaban. Ay, dito sila dumaan. Ba, ganun yun? Ito yung dinaanan nila. Oo, may mga yapak may mga paay. Kung saan nakaturo yung unahan ng paa, ay dito papunta ang tao, susundan kayo ng kalaban yun. Diba? Ay, diba, ang dinaanan nila ilang disyerto, kitang-kita ng mga Egyptian, yung yapak ng mga Israelites. Pagdating doon sa dagat, ano po? Kailangan nilang tumawid ng dagat. Ang so gayon, sinabi ng Diyos para hindi sila masundan ng mga Egyptian. Wala nang footprints. Kasi nga, pagtawid ng dagat ng mga Israelites, diba, mabubura lahat ng dinaanan nila. Kapatid, mga minamahal, mahirap yung pinagdaanan ng bayan ng ating pong Panginoon. Hindi madali. Kailangan ang pananalig na matatag at matibay sa Diyos para ka makatawid ng ibayo, ng dagat. Amen? At yun ay kaya ng Diyos Amen? Kayang-kaya ng Panginoon. Dahilan sa pananalig ng kanyang bayan, ng mga anak ng Diyos, sa pangunguna ni Moses. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, bawat sa atin ay dadaan sa mahigpit at marami mga pagsubok sa buhay. Pero huwag kang panghinaan ng iyong pananampalataya. Yung loob na binabanggit doon sa Biblia ay pananampalataya mo. Amen? Sa kaloob-looban ng ating buhay, kapatid, huwag kang panghinaan ng iyong kalooban at pananampalataya sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Hallelujah. Kaya nating magtagumpay. Bakit? Kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga, sa bawat testing ng buhay, may purpose si Lord. Kailangan lang nating maintindihan. Huwag nating questionin si Lord. Amen? Huwag nating tanungin ang Panginoon, bakit, Lord, bakit? Huwag. Magsaya ka. Bakit? Paraan ng Diyos para patatagin ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon at ngayon pong umaga, tayo po ay magtatapos. Tayo po ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Siya ang Diyos na laging nagbibigay ng tagumpay sa kanyang mga anak. Amen? Purihin po ang ating pong Panginoon. Glory, glory to God. Hallelujah. O Diyos, Ikaw lang. Jesus, Ikaw lang ang karapat-dapat. O Diyos, Ikaw lang. Jesus, Ikaw lang ang karapat-dapat sa
aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat sa aming pagsamba. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang mga papuri, sa iyo ang kadakilaan, ang korona ng kalwalhatian, ang katarungan, sa iyo ang lahat. Hallelujah! Sa iyo ang mga papuri, sa iyo ang kadakilaan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan, sa iyo ang lahat. Glory, glory to God. Ama naming Diyos, sa iyo ang papuri. Sa iyo ang karangalan. Sa iyo lamang ang kapurihan. Lord, salamat sa lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay. Salamat, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw. Ikaw din ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng tagumpay. Lord, dalangin namin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating at lumilipas sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na kami ay makasumpong ng galak sa iyong presensya. Panginoon, ngayong umaga, sa araw na ito, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Pagpalain mo at gabayan ang kanilang mga buhay. Salamat sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa at gagawin pa sa iyong mga buhay. Ito, Panginoon, ang aming samot-tiling at panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa pagkikipisan ng iyong diwang banal. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Hallelujah! Magandang tanghali po. God bless you.